up mga tol? So ngayon quick rolling lang tayo, tapos ikot ko kayo sa mga upgrade na nagawa natin dito sa Aerox V3 mo. So para magkaroon din kayo ng idea dun sa mga piyesa na nakakabit dito sa motor mo. Right? So hanap lang tayo ng pwesto medyo maluwag saka safe, and at the same time medyo wala masyadong tao para magpayapan. Maraming pwedeng spot dito na tambayan. Ingat lang kasi sana gusto ko nakawan ng motor ngayon no? Baka pag sa medyo madilim-dilim na o kaya limit na kalsada dito, baka matutukan tayo, delikado. Mahanap tayo na medyo safe na pwesto. Medyo tahimik pero at the same time mga tao pa rin. Safe naman siguro. Naman siguro dito. Right. Alright mga tol, so ikot ko lang muna kayo dito sa motor, and then isa-isayin natin yung mga piyesa na nakakabit. Ayan. Ayan. So simulan natin dito sa taas. So visor, naka-sec wheel. Ito alam ko pang V3 siya. So meron ding ibang version na medyo matataas yung visor, pero ito yung pinili natin kasi ano siya, mas maporma siya pagdating sa V3. Tsaka ito yung mga uso sa mga show na visor. Madalas sa V3 na naka-show, ito yung visor. So yun na din yung kinuha natin. Na-score ko to kay Motospot. Ayan, so medyo mahal ko siya nabili. Ewan ko sa ibang seller kung anong presyo nila dito nabentahan, pero around 1k plus ko siya nabili, itong visor pa lang. Tapos sinamahan natin ng CNC na bolts. So dito sa side mirror, ito yung foldable side mirror ni Mokoto.
So hindi ko na rin siya tinutupi kasi para iwas sila sa huli. So naka-fix to. Ito lang yung nagagalaw konti. Ayan. Para at least na-adjust pa rin siya. Sunod naman is itong brake master. So ang ginamit natin dito is yung RCB E4 Plus 15mm. Ayan, left and right na siya. Parehas yung brake master niya, no? RCB. And then sa tank cap, ayan, RCB din na S1. So yung mga pyesa pala na kinabit natin dito is more on black white yung colorway. So may mga talagang accent na hindi maiiwasan yung mga pula sa pyesa, no? Pero okay lang basta majority ng pyesa na nakakabit is black white. Yan. Next dito sa handle grip, RCB din. So straight RCB pala yung kinabit natin dito sa motor. At least as much as possible RCB yung mga pyesa na nakakabit sa ngayon. Yan, handle grip na Gamaki. Ito naman is nakuha ko sa Makina Moto sa RCB na boot. Ayan, so medyo sale natin siya nakuha. Kaya ito yung kinabit. And then next is Puma Racing na quick throttle. Ayan. So wala siya masyadong play. Tsaka mabilis yung balik niya. Ayan, solid. So syempre nag quick throttle tayo ng UMA. Nagpalit din tayo ng slim switch. Ito is Yamaha. Alam ko ito yung mga OEM ng Yamaha. So parang WR155 yung model niya. Ayan. So ano lang siya, kill switch and then starter. So nawala yung hazard natin. Ayan, which is okay lang para sa akin kasi hindi rin naman ako masyadong nag-hazard. Pero ayun, sayang pa rin. So soon siguro kuha tayo ng Daytona na slim switch, no, para sa right. Para at least meron pa ring hazard. Rever guard RCB na GP2 version 2 yata ito tawag dito. Ayan, so yun kinabit natin dito sa RCB pa rin. So ano po ba sa taas? Parang yun na lahat, no? Dito naman sa kabila same din. Rever guard, brake master, 15mm na RCB E4 Plus, and then S1 na RCB tank cap. Yun. Tapos side mirror. Pinag-isip ako pang tatanggalin ko to. Tapos ano lang natin, bar end lang may kakabit, so hindi na siya leather guard para mas malinis tingnan. Pero so far ayun yung taas niya. Ayan. And then sa baba, yeah. So stock na front suspension pa, stock pa yan. So soon tata natin JVT, no, pati sa T-post. Ayan. Pero ngayon stock pa lang. Caliper 4-pot na R1, tapos JVT na bracket, and then CNC na mga bolts. Ayan. Tapos big disc ng RCB din, E2 Plus I think yung model niyan, pero RCB siya. Ito yung bilog lang, no? Tapos 260mm. And then sa mags tsaka gulong stock pa. Soon din yung gulong papalitan natin. So yung mga next upgrade natin, suspension tsaka gulong. Pero tingnan natin kung mag-ipon-ipon pa ulit ng pambili, no? So yan sa harap. Ano pa ba? Parang wala naman na dito. So sa harap, ayan. And then sa bandang gilid and sa likod, ayan. Sa upuan, JRP na flat racing seat. So meron siyang umbok dito para hindi siya dumudulas, para pag preno, tsaka may kapitan yung tuhod sa mga twisties, no? Ayan, JRP racing seat. And then meron tayong secret na pyesa dito, which is yung tangkap. Boom, 1G. Ayan, so 1G na
tank cap. So dito sa tank cap na to, pang V2 kasi yung tank cap na to. So sa stock na V3 na tank cap, hindi siya pasok. So kailangan pang bumili ng pang V2 na ganito mismo pa para magamit yung itong tank cap ng 1G. Ayan, kasi yung sa stock ng V3 meron siyang parang tenga, ganun, kapitan. So eto wala siyang umbok. So hindi siya lalapat. Kaya yun, kung gusto niyo ng ganito, kailangan niyo rin magpalit ng mismong tank cap. Ayan. Pero ayun, bagay kasi siya dun sa mga pyesa na nakabit, black white lang din. So kaya kinuha natin. Hindi lang siya kita sa ngayon kasi stock tong ano natin. Yan, tawag dyan. Yan, parang pinto ng gas tank. So ayan, dito na sa bandang likod. Alright. Flow Pro RCB syempre. Yan, black white yung colorway, and then sa stabilizer TRC Racing. So yan, ito yung parang medyo bagong version yung malapad. Yung parang lumang version kasi niya yung medyo manipis, pero maganda rin naman yung design niya. So ito lang pinili natin para at least medyo makapal-kapal. Next, dito tayo sa pipe. Ayan. So itong pipe is TSMP clamp type na S2.25. Ayan, so ano lang din siya, bagong release. Ang pinagkaiba niya lang is yung elbow, 28mm yung elbow na kasama. I think yung sa 2.5 is 32mm plus yung canister. So medyo talagang sungaw siya kung stock engine yung motor, no. So ito medyo at least ano siya, 28mm, so hindi siya ganun ka sungaw kahit stock engine tayo, no. And then sa radiator is Puma Racing. Ayan, diba, black white lang din talaga yung tema ng mga pyesa na kinabit natin sa motor para at least wala masyadong kulay, mas malinis siyang tignan. Tapos yung kadalasang issue dito kasi sa radiator natin is yung gap niya sa housing, malaki. So ang ginawa natin, naglagay tayo ng foam. Ayan, para at least wala masyadong gap, hindi papasukan ng maliliit na bato, which is yung nagiging cause ng pagbutas ng radiator, kaya nagkakaliktong Puma. So ayan, nilagyan natin ng foam. Ayan, so wala na siyang gap dyan, so hindi na papasukan yan mga maliliit na bato. Alright. Then sa caliper sa likod, syempre RCB pa rin yan, S-series, no. Tapos hose, ayan, RCB din na titanium na colorway yung RCB na hose natin. Ganun din sa harap. Yeah, RCB din yung hose na pinagot natin dito. And then yung sa tanke pala, nalimutan ko i-mention yung drop tank. So ayan, naka-drop tank yung tanke neto. Ang gumawa ng drop tank na yan is si Aerox Mania. So shoutout Aerox Mania. Sa ano lang yan, sa may Las Piñas, sa may Gatchalian. Ayan, siya yung gumawa niya. Walang alog yan mga tol. So sorry, shoutout Aerox Mania. Right, ano pa ba? Dito wala na yung hose ng radiator stock para malinis pa rin yung kulay din. And then siguro sa panggilid, ano lang to, motor natin CVT only, stock engine yan mga tol, walang bore up yan, hindi pa yan nabubuksan para sa bolt-on. Stock lang talaga yan, stock cams, stock bore, lahat. Ang tinilk lang lang dyan is itong CVT, yung pulley, JVT S2, and then bola straight 10 grams, springs 1-2, center spring is TSMP 1-2 RPM, and then yung clutch spring is CRP na short hook, 1-2 RPM. Alright, and then yung mga bolts, body bolts, CNC bolts. Ayun, so far yun pa lang yung mga na-upgrade natin dito. Next siguro is yung yan, gulong talaga, gulong.
susunod dyan, tapos front suspension. Tapos siguro kumpletuhin lang yung panggilid, yung torque drive, ito ba? Bell, lining, tsaka belt, para at least okay na yan, kompleto na. So ayan siya ngayon. Kahit pa paano naman meron na tindig, no? So hindi naman siya ganun kadiinan, sakto lang. Parang mga basic upgrades pa lang din yung mga nagagawa natin. So ayan, decals din pala para at least diba iba sa kalsada pag meron kasabay na ganito ring aero, at least diba yung itsura niya kapag pinalitan ng decals, kasi ngayon yan, stock pa lang din siya. Alright, so ayun, bigyan lang natin ng konting montage, tapos ayan, uwi na tayo. Alright. Bago pala matapos, so yung estimated na gastos natin around, sa mga kung pyesa lang, hindi kasama yung motor, siguro more or less 60. Ayan, so ayan, para may idea kayo kung ayan, kung babala kayong mag-upgrade from stock na Aerox V3, and then gusto nyo gayaan yung mga pyesa na nakakabit currently ngayon sa motor natin, is around mga 60,000 po yung nagastos. So kayo na bahalang pumusga kung anong mga pyesa yon, kung bakit umabot sa ganung halaga. Pero hindi pa yung ganun kadiin, sakto lang yun. Ayan. Right, mga tol,